Amen po ba? So our topic for this morning is entitled, Greater Works, Answered Prayers, and the Glory of God. Basahin po natin in John chapter 14 verses 12 to 14. Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Basahin po natin sa Tagalog. Meron po tayong dalawang version dito. Yung ang salita ng Diyos at yung magandang balita. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. And then the other version, ang sabi doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon aking gagawin, upang ang Ama ay lumuluwalhati sa Anak. Thank you. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Let's proceed to our main idea. Tuloy na po tayo. All of us who believe in Jesus will carry on with His work. Do something greater than the works of Jesus, and as a means, will have access in prayer so that everything we need, we can ask for and receive it for His glory. Sa Tagalog po, tayong lahat na naniniwala kay Jesus. Sino po ba rito ang naniniwala kay Jesus? Amen. Praise the Lord. Ay magpapatuloy sa kanyang gawain. Gagawa ng isang bagay na mas dakila kaysa sa mga gawa ni Jesus at bilang isang paraan ay magkakaroon ng daan sa panalangin upang lahat ng ating kailangan ay maaari nating hilingin at tanggapin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Ang mga talatang ito na nabasa po natin ay isa sa mga pinakamadalas gamitin. Sino po ba ang nabasa na itong mga talatang ito? Pinakamadalas gamitin at isa sa mga pinaka-misinterpreted verse sa Bible. Alam naman po natin na ito ay applicable sa lahat ng believer, sa lahat ng mga tunay na mananampalataya, at hindi ito natin pwedeng sabihin na para lang sa isang highly spiritual, matured person, o sabihin natin sa isang leader, sa isang pastor, ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Pero subalit datapwat ngunit alalaong bagay, hindi ito applicable sa lahat ng pagkakataon or sitwasyon. Meron po tayong dalawang problema na may encounter in these verses. Unang-una, the first problem is, itong mga talatang ito do not seem to be true in our experience. Okay? Most of us experience that these verses do not seem to be true. Anong ibig sabihin nun? To be honest, mga kapatid, hesitant ako na nung sinabing doing greater works than Jesus did, ibig sabihin, yung mga miracle na ginawa ng Panginoon, magagawa ba natin? Makakagawa pa rin ba tayo more miraculous?
yung ginawang paglakad ng Panginoon sa tubig, magagawa ba nating lumakad? Are you listening? Yung pagpapakain sa 5,000, magagawa ba nating magpakain ng ganong karami? Pakainin mo nga lang yung katabi mo, hirap na hirap ka na di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Paano kung yung katabi mo ay mag-request ng hamburger? Sabihin mo sa katabi mo, a la carte na lang. Okay, pati na lang, di ba? Minsan, ang hirap dumukot, di ba? Kuya EJ? By the way, happy birthday, EJ. Yes! Okay? Parang yung request ko ngayon, hindi mahihirapan kapag si EJ ang nilapitan ko. Di ba? So, kung ang Panginoon nagpakain ng 5,000, kung ang tubig ay ginawa niyang alak, kung binuhay niya si Lazarus na patay na at muling nabuhay, ang kaulugan ba nito ay magagawa din ba natin itong mga bagay na ito na ginawa ng ating Panginoon? Hello, are you listening? So, that is the problem we encounter in these verses. Pangalawa po, another problem is yung tinatawag nating health and wealth preachers. Prosperity gospel. Hello, are you listening? Meron pong mga mangangaral ngayon na they like to preach about health, about wealth. Yung mga preacher ngayon na madalas na sinasabi na, claim it in Jesus' name. Claim it by faith, di ba? Yung mga nananalangin na humingi na, bigyan mo ako Lord ng trabaho, bigyan mo ako ng magandang business. And then these preachers keep on saying, claim it. Di ba? By faith in Jesus' name. I do not mean, it doesn't wrong. Wala namang masama kung i-claim natin sa pangalan ng Panginoon. But sinasabi nga po sa atin dito, madalas sa ating mga karanasan, sa ating mga panalangin, yung mga hinihingi natin sa Panginoon, yung paggaling, yung hinihingi nating mga pangangailangan natin, most of them, hindi pa natin natatanggap. Some of them, natanggap na po natin. Amen? And I remember during the early days of the church, I was privileged to be a part of the healing team. Naalala ko noon sa Arcegas time, kasama po tayo doon sa healing team at meron po silang dinideclare na siguro every quarter na yung lahat ng mga may sakit, lahat ng mga yung may mga kapansanan, yung mga paralitiko dinadala doon sa center. Hindi ko alam kung naalala mo pa yon, Pastor Jean. Merong isang araw na ginagawa po namin yon. And I'm humbly enough na makasama doon sa team na yon. At of course, magpupuri kami sa Panginoon and then after that, pinagpe-pray po namin lahat ng mga may sakit. And personally, on my own, nakita ko rin sa sarili ko na meron din ako mga ipinanalangin na talagang gumaling. Pero most of the time, yung mga pinagpe-pray ko, talagang totally gumaling talaga. Alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Talagang bumalik kay Lord. Nang ibig sabihin nun, talagang instantly, nung pinag-pray ko, Kuya EJ, talagang namayapa na siya ng lubusan. Okay? Kaya every time na sinishare ko po ito, and every time na sinasabi ko nga sa mga taong magpapapray sa akin, sinasabi nila, sige pastor, sama mo na lang ako sa prayer. Kasi talagang I intend to lay my hand. Kumbaga, every time I pray, nililay hands ko talaga. Halimbawa kung meron
may cancer, o sabihin natin, kung siya ay paralytic, talagang pinagpe-pray ko siya. Kung malala yung sakit niya o hindi man malala, talagang nandoon talaga yung gesture ko na nililay hands ko siya, Ate Mex. Pero on my own experience, yung mga nililay hands ko, talagang as in, namayapa talaga. So, Yes. So, that's it. So, ito yung another problem, yung health and wealth preachers. Ginagamit po nila itong verses na ito to teach people to name it and claim it in prayer. Diba? Sinasabi nila na heal my sickness, give me a new business, bigyan mo ako ng sasakyan, diba? Pero, when it doesn't happen, kung hindi po ito nangyayari, ang nangyayari po, nadidisappoint po yung tao. So, these are the two problems na may encounter po natin sa mga verses na ito. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon doon sa mga talatang ito? May mga salita ang Diyos na hindi natin maintindihan. Kung yung mga disciples, John chapter 14, marami na silang mga agam-agam. Marami na silang mga worries. Nandoon yung pagkabalisa nila. Di ba? Tayo pa kaya sa panahon natin ngayon? Ang ibig kong sabihin, marami pa rin talaga tayong hindi naiintindihan sa mga sinasabi ng ating Panginoon. And these are some. Ito yung mga tanong na makapag-iisip po tayo based on John 14 verses 12 to 14. Tingnan po natin. Ano ang tinutukoy ni Jesus dito na magagawa natin yung mga bagay na ginagawa niya at yung dakilang gawain na mas magagawa natin? Have you encountered this? Hello, are you with me? So ano yung tinutukoy ni Jesus na mga bagay na magagawa natin? At yung higit, yung mga dakilang bagay na magagawa natin. Pangalawa, paano ko gagawin yung mga kamangamangang bagay na ginawa ni Jesus? Pangatlo, paanong mangyayari na yung gagawin ko will be greater than the works of Jesus? Pang-apat, ano ang kailangan nating hilingin sa pangalan ni Jesus na kanyang gagawin? Lahat nga ba ng inihiling natin, ginagawa ni Jesus? Lahat ba ng inihingi natin, ibinibigay niya? Hello, are you with me? Hindi. Ano ang kailangan nating hilingin? Sa pangalan ni Jesus na kanyang gagawin. And then, sino ang makakapanalangin ng tulad ni Jesus? Bakit kaya kasama po dito? Alam niyo mga kapatid, meron pong isang passage sa Bible, and that is in the book of, I think in John, na nanalangin ng ating Panginoon na mabuhay si Lazarus, di ba? Siya ay tumingala, and then dininig siya agad ng kanyang amang nasa langit. Sino kaya ang makakapanalangin ng tulad ni Jesus? Now, balikan po natin yung John chapter 14. Kasi po, meron pong tinatawag na popular interpretation sa mga passage na ito. Bago natin puntahan yung 3 main points po natin ngayong umagang ito. Ang popular interpretation, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung sinasabi ng Panginoon na magagawa po natin yung ginawa ni Jesus, it refers to miraculous deeds in reference doon sa tinatawag po nating evangelistic success in the number of souls saved.
Kasi noong mga panahon na yon, na-accomplish lang ni Jesus yung mga bagay na ito during His earthly ministry. Okay, there is a suggestion na makakagawa tayo ng mga bagay na ito. At nang higit pa, kasi noong mga panahon na yon, yung mga taong na-save, ay yung panahon na buhay ang ating Panginoon. Okay? Unlike sa panahon natin ngayon, ang dami nang naaabot ng salita ng Diyos. Tama po ba? And then, pangalawa po, yung tinatawag na greater, ang sinasabi po rito, greater from the point that they are no longer confined or flow from only one person. Si Jesus, nag-minister po siya in a 3-year span. Okay? Ibig sabihin, ito yung year of popularity ng ating Panginoon. Ito yung kasagsagan ng kanyang earthly ministry. At sinasabi nga po dito na sa panahon po natin ngayon, dahil marami na pong mga lingkod, marami na pong mga ministers na nakakapag-preach, and they are not only confined sa isang lugar, kundi all over the world. Okay? There is a suggestion na greater na sa panahon natin ngayon kasi ang dami na pong gumagawa nung ginagawa ng ating Panginoon. Now, let's see, tingnan po natin. Meron po tayong 3 main points to ponder with ngayong umagang ito. Isa-isayin na po natin. Okay? Ibigay ko na po sa inyo yung tatlo. Una, all of us who believe in Jesus will carry on with His work. Pangalaw, tayong lahat na naniniwala kay Jesus. Again, sino po ang naniniwala kay Jesus? Amen. Pangalawa, we will all do something greater than the works of Jesus. Pangatlo, we will have an access in prayer to Jesus so that everything we need, we can ask for and receive for the glory of His name. Puntahan po natin yung una. The main point, or the first point na mahalagang pag-isipan, pagmuni-muniin po natin, pag-usapan natin mabuti ngayong umagang ito. All of us who believe in Jesus will carry on with His work. Ang sabi po doon, balikan natin yung mga talata, yung mga verses. Ang sabi doon, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. Pansinin po natin yung salitang believe. Yung believe dito is the primary condition. Mahalaga po yung paniniwala po natin. Now, listen to this. Magkaiba po yung knowing sa believing. Okay, yung knowing po is intellectual, showing your knowledge. Ito yung pinaniniwalaan mo. Pero yung believing, yung namumuhay ka ayon kung ano yung pinaniniwalaan mo. Amen? Kung ikaw ay naniniwala, you are forming or you are creating a life of obedience. Kaya hindi po sapat na matatapos lang tayo sa mga bagay na nalalaman lang natin. Amen? Ang sabi nga, knowledge puff up. Ang dami ng tao ngayon, ang dami nilang alam sa salita ng Diyos. Di ba? Kahit sinong lapitan mo. 3 weeks ago, meron akong sineran. Akala ko walang alam sa salita ng Diyos. Aba, parang napansin ko na do-dominate niya na yung usapan namin. Ang dami niya nang sinasabi about the Word of God. Pero sinasabi rito that knowing is not enough. Ang mahalaga po, yung believing, yung pinaniniwalaan mo, kailangan makita ito sa pamumuhay mo. Tama po ba? So in believing, you are creating, you are forming a life of obedience. So sinasabi po dito, mga kapatid,
yung sinasabi ni Jesus, kung tunay ang pananampalataya mo sa akin, gagawin mo din yung ginagawa ko. Tama? Sino rito ang buo ang kanyang pananampalataya kay Jesus? So gagawin mo rin kung ano ang ginagawa ni Jesus. Now, I want you to just pag-aralan nating mabuti. Ano ba ang nakita natin doon sa mga talata na yon? May utos po ba? May utos po ba, mga kapatid? Hello, are you with me? Wala po tayong makikitang utos doon. Yung passage, ito po ay guarantee. Pag sinabing guarantee, ito po ay pangako ng Panginoon. Ito po yung katiyakan niya sa bawat mananampalataya. Amen? So sinasabi sa atin dito, nagagamitin tayo ng Diyos sa kanyang mga plano. 'Di ba? Na pwede nating panghawakan because that is a guarantee. Totoo, tiyak. Sabihin mo nga sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Sino rito ang naniniwala na tiyak ang magandang plano ng Panginoon sa kanyang buhay? Hello, parang yung amen natin malamig. Sino rito ang naniniwalang tiyak ang plano ng Diyos sa kanyang buhay? Di ba? So, now, kung pupuntahan po natin yung John chapter 14, sinasabi ng Panginoon, sinasabi niya, kayong mga alagad ko, magagawa nyo lahat ng ginawa ko at mas higit pa ang magagawa ninyo, di ba? Pero babalik na ako sa aking Ama. Parang, sandali muna, parang may mali. Di ba? Hindi ba mas mainam kasama ka namin, Lord? Di ba? Siguro kung tayo po ang lalagay doon sa mga paa ng mga disipulo, di ba mas magandang kasama natin yung Master? Tama? Di ba mas masarap na kasama natin siya sa lahat ng kanyang mga gagawin? Pero, ang sabi niya, babalik ako sa aking Ama, and that lives. Nag-iwan ito ng agam-agam, nag-iwan ito ng alalahanin sa mga disipulo. Di ba? Hindi ito maintindihan ng mga alagad. Kasi sinasabi doon, mga kapatid, kung pag-uusapan nating mabuti or pag-aaralang nating mabuti itong passage na ito, na ang sino mang naniniwala, actually there are a lot of passage sa book of John. Okay, bago natin puntahan yung iba pa. There are also an exact praise. Ang sabi doon, whoever believes in me, sa book of John chapter 6 verse 35, ang sabi doon, whoever believes in me shall never thirst. Sa John chapter 7 verse 38, ang sabi doon, out of his heart will flow rivers of living water. And then in John 11, ang sabi doon, whoever believes in me, though he die, yet shall live. And then in John chapter 12, verse 46, ang sabi doon, whoever believes in me will not remain in darkness. So ang daming guarantee, di ba? Pag maniwala ka, ito yung mararanasan mo, ito yung matatanggap mo. Di ba? So in other words, this is what we call a norms of Christianity. Normal sa atin, di ba? Pag naniwala ka, you shall never thirst. Amen? Pag naniwala ka, yet you die, you shall live. Di ba? And this is a normal. Believing in Jesus, yung maniwala ka kay Jesus, is what unite us sa kanyang magandang plano. Kaya mahirap talagang humiwalay kay Jesus. Ang sabi niya sa kanyang Bible, apart from me, ano sabi? You can do nothing. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Okay? Pag sinabing mag-isip-isip, mahirap humiwalay kay Jesus. Tama?
Mahirap magpaalam. Mahirap magbakasyon at sabihin mo kay Jesus, Lord, sandali muna ha, magpapahinga muna ako. Hindi muna ako a-attend, okay? Magmumuni-muni muna ako. Diba? Mahirap. Because apart from Jesus, you can do nothing. Okay? And then, sa part na ito, medyo may konting problem sapagkat iisipin naman natin, ang sabi dito, whoever believes in me will also do the works that I do. Magagawa din niya yung mga ginagawa ko rin. Now, think of it. Ano ba yung mga amazing miracle ng ating Panginoon? Banggit ko na kanina, di ba? Sa book of John, sabi doon, Jesus turned the water into wine. Ano pa? He healed the official son sa John chapter 4. Yung crippled man for 38 years, pinagaling ni Jesus. Pinakain niya yung 5,000 people ng 5 Nutriband at 2 isda. Tama? 5 loaves and 2 fish. Lumakad po siya sa tubig. And then, pinagaling po niya yung taong matagal ng bulag. Sino ba rito ang naka-experience na ng mga ganong amazing miracle? Sino naniniwala dito that miracles still happen? Hello, taas ang kamay. Yes, lahat ng mga nagtaas ng kamay, pumalakpak tayo sa Panginoon. Amen? Miracles still happen today. Tama po ba? Pero kung ito ay nag-i-exist, Pastor, ibig sabihin ba nito, ako rin ba ay makakalakad sa tubig? Ha? Ako ba ay makakapagpakain ng libo-libong tao? Kung ako ay magkakaroon ng feeding program, ilang barangay pwede kong pakainin? Kuya Boyet, pwede ba yon? Hello? So yung sinasabi sa atin dito, mga kapatid, yung works ng Panginoon, Jesus' works are designed to help people believe. Yung ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, na sinasabi niyang magagawa natin, this is not only for ourselves, but that works will bring glory to God. That works will lead people to believe. Kasi kung hindi nga naniniwala yung mga tao that the Father and I are one, paniwalaan nyo yung mga ginagawa ko, yung mga miracles, and that will lead us para paniwalaan natin si Jesus. Miracles are designed para higit nating hangaan, purihin ang Panginoon. Kailangan ko bang makakita na yung putol na kamay ay humaba? Kailangan ko bang makakita na yung isang taong walang paa biglang tumayo and then, biglang nagkaroon ng paa? And then yung patay biglang nabuhay? Kailangan pa ba natin yon? Alam niyo mga kapatid, meron pang masigit na miracle. That miracle of repentance. Yung isang taong nakilala niya si Jesus, yung isang taong hinipo ng Panginoon, nagbalik loob sa Diyos, nalaman niya na kailangan niya si Jesus, that is a miracle. Yung dating nasa bahay ka lang, walang ginawa kundi maghapon, magko-computer, kumain, maglakwatsa, maglagalag. Pero nung naramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon, nagsalita ka sa sarili mo, you decide to yourself, magmula ngayon, ako ay mananambahan, ako ay magpupuri sa Panginoon, hindi na ako liliban sa mga pagsamba ko sa Diyos. Amen po ba? Hello, are you listening? Amen? So yung, praise the Lord, palapakan natin ang ating Panginoon.
In effect, sinasabi ni Lord, I will work in you. Di ba? Like a vine works in the branch. Wala naman sigurong tangkay or branch na nagpo-produce ng kanyang sariling dahon. Tama? Pag pinutol mo yung tangkay, of course, mamamatay yan, di ba? Like a vine works in a branch, your works, yung gawa ng Panginoon sa buhay natin will lead us to faith. Amen. Are you there? Pangalawa po, let's continue doing greater works than Jesus. Again, ang pangakong ito ay hindi lamang po para sa mga highly spiritual person, but this promise ay para sa lahat po ng believer. So do not think na pag sinabing greater works, ang sabi rito, truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. Pangalawa, and greater works than this will he do because I am going to the Father. Mga kapatid, para maging malinaw sa atin, nakikinig po ba tayo? Hey, hello. Pwede po bang kaway-kaway naman dyan? Pwede bang pakitaas yung kaway natin? Ayan. Dito naman, kaway-kaway naman po dyan. Meka, parang yung kaway mo nakaganon. Kaway, taas ang, ayan. Ayan, okay, sige. Now, may dalawang clues. On what ground, okay, na makakagawa po tayo ng greater things, Ate Joanne. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, this is a very comforting words. Wow, ma'am. Pasalamat tayo sa Panginoon, nakilala natin si Jesus, di ba? On what grounds? Unang-una po, the first is, yung verse 12, ang sabi doon, I am going to the Father. Di ba? Sapagkat babalik na ako sa Ama. The other clue is in John chapter 20. Ilagay ko ba yung verse dyan, Nicole? Meron ba? John 20. Ang sabi doon, as the Father has sent me, even so I am sending you. And when He had said this, He breathed on them. Okay? Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo mga kasalanan ninuman ay pinatawad na ang mga iyon, subalit ang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. So Jesus is saying, ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, will not only continue His works, but will do greater ones because He goes to the Father. Siya ay babalik sa kanyang Ama. So, sinasabi po rito na yung greater works, yung masigit pa na magagawa natin, mga kapatid, mas pagtitibayin pa ito ng Panginoon kasi noong mga panahon na yon, kasama pa nila si Jesus eh. Pero nung bumalik na siya sa kanyang Ama, this is not only a promised ransom, but a paid, binayaran niya na. Di ba? So sinasabi po sa atin dito na si Jesus, mas mapalad tayo ngayon. Don't ever think na, uy, mabuti pa sila, di ba? Kasama nila si Jesus. Kahit noon, iniisip ko rin, ano kaya kung ini-imagine ko na ang sarap, di ba? Kasama nila si Jesus, kahit saan sila magpunta, di ba? Sinasabi nga natin, napakaswerte naman itong mga disciples na ito. Nakita nila yung actual na pagpapagaling ni Jesus, yung pagpapakain doon sa napakaraming tao, di ba? Nakita nila yung paglakad ni Jesus. Pero come to think of it, sino ang mapalad? Sila o tayo? Ha? Mas mapalad tayo. Alam niyo kung bakit? Ang sabi doon, okay, balikan natin ha. Ang sabi doon, nung umakyat, bumalik si Jesus sa langit, ang sabi doon, sila'y hiningahan niya at sinabing, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Wow!
Sino rito naniniwala na meron siyang Holy Spirit? Amen? Mga kapatid, yung Holy Spirit, ito ay kasama sa Godhead. Don't ever think na yung Holy Spirit is just like a power. No! Naniniwala po tayo in a triune God. Ano yun? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So sinasabi sa atin dito na kung may nagawa yung mga disciples noon, masigit yung magagawa natin ngayon because we have the Holy Spirit. Pero not in a way na lalakad ka sa tubig, Ate Annalyn. Not in a way na makakalipad ka sa kalawakan, Kuya Boyet. Kung gusto mong makarating ng Baguio, zoom! Di ba? Hindi ganon. Di ba? Hindi rin yung gusto mong magpakain ng maraming tao dahil gusto mong mabless yung buong barangay mo, Ate Jean. Di ba? Hingi ka kay Lord. Di ba? Paulanin mo ng mana. Di ba? Prepare ka ba doon? Babagsak yung maraming tinapay sa iyo. Hello. Amen. So yung message na naririnig po natin ngayon, mga kapatid, this is a message not of a promise, but a guarantee. Tiyak na tayo. Hindi na ito pangako. Noon kasi pangako pa lang eh. Pero we have now the Holy Spirit. Ito ngayon ay guarantee. Tiyak na. Lumalakad ka ngayon nang hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Holy Spirit. So there is no reason na hindi mo magagawa yung will ng Panginoon. If you start to believe, it will form, it will create an obedient life sa'yo. Hindi mo pwede sabihin, Lord, ang hirap eh. Di ba, meron akong kapitbahay, talagang nakakainis. Kulang na lang tirisin, di ba? Pero hindi, magagawa mo yon. Kasi you have the Holy Spirit. It's not by our might, nor by our power, but by His Spirit. Amen? Sino rito ang nagawa ng makapagpatawad ng kanyang kapwa? Naku, walang nagtaas ng kamay. Di ba? Madali ba o mahirap? Ha? Sino nagsasabing mahirap? Mahirap. Ayan, umiikot yung kamay ni Ate Annalyn. Yes, mahirap, di ba? Mahirap kasi in our own, ang instinct natin, gusto natin galit-galit eh. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Hindi kita pakikialaman. Huwag mo akong pakialaman. Pero since ang pangako ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, since we have the Holy Spirit, lalakad tayo in a victorious life. Amen? Hindi natin gagawin itong mga bagay na ito para sa ating sarili. Gagawin natin ito for the glory of God. Para maluwalhati natin ang Panginoon. Tama po ba? Nagpapatawad ka, hindi lang para sa sarili mo, hindi para sa kapwa mo. Nagpapatawad ka para sa Panginoon, for the glory of God. Hindi mo pwede sabihin, pinapatawad na kita kasi alam mo naman, mabait akong tao, ayaw ko ng gulo, gusto ko peace. Di ba? Gusto ko tahimik, kaya please, magmula sa araw na ito, ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Di ba? Di ba? Huwag kang dadaan sa kalye namin, ha? Ayokong makita kita. Pag nakita kita, nako, maghahalo ang balat sa tinalupan. Di ba? Ginagawa mo ito, natin ito, mga kapatid, for the glory of God. Amen. And lastly, everything we need, we can ask for and receive for the glory of His name. 4 na bagay, very quick. Unang-una, whatever you ask. Ito yung extent ng pangako ng Panginoon. And this is a guarantee. Sigurado tayo. Amen? Hello, are you listening? Prayer is not a means of getting God to give us what we want so that our lives can be more comfortable. Rather, prayer is the means by which we ask God to extend His kingdom and do His will on earth as it is in heaven.
Ano sabi sa Matthew chapter 6 verse 10? May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin nito, kapag ikaw ay nananalangin, your prayer, you are extending the kingdom of God. Not your will, but the will of God may happen. Tama? So, hindi lahat ng pinapanalangin natin talaga, di ba? We are privileged to pray. Pero hindi lahat ng gusto natin, gusto ni Lord, di ba? May way si Lord, may paraan si Lord. Not now, pero may timing ang Panginoon. Amen. Ang mahalaga, habang tayo ay nananalangin, sinasabi rito, we are praying that let His kingdom, yung paghahari ng Diyos, ang mangyari at maganap sa buhay natin. Pangalawa, the basis, or in my name, that is the basis of Jesus' promise. To us in Jesus' name is to recognize that His name is above every name that is named, both in this age and in the age to come. Every time we pray, hindi natin tinatanggal yung mga salitang, in Jesus' name we pray. Amen. We are not praying in the name of our pastor. We are not praying in the name of our church, in the name of UBCC Church. Amen. No. we are praying in the name of Jesus. Bakit? Because Jesus is the name above every name. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Letter C, ano yun? The Father's glory in the Son, the objective of Jesus' promise. So, kaya po tayo nananalangin, God's glory is the main objective of our prayer. And then, lastly, ito na po. Dito na po sasagot ang Panginoon. Sabi niya, I will do it. That is the result of Jesus' promise. As I end, mga kapatid, let me share this short story, how God works in the lives of His children. Short story lang po ito. Meron pong isang businessman na along the way, meron po siyang pinick up na isang hitchhiker. Are you familiar with that word? Hitchhiker. Yung hitchhiker is a person who travel by asking for free rides. Di ba? So pinick up niya po itong hitchhiker na to, and then nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Itong hitchhiker po pala na ito ay isang Christian, and then siniran po niya yung businessman. Now, bago i-drop nung businessman itong hitchhiker, ay dahil tinanggap nga po nitong businessman yung salita ng Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, and then bago siya bumaba, binigyan niya ng calling card or business card. Ang sabi nung businessman, if you ever come to Chicago, dun sa lugar na yon, drop by and see me. Okay? Kitain mo ako kung madadrop by ka doon. So, several years ang lumipas, mga kapatid, itong hitchhiker na ito, nakarating ng Chicago. Okay, pagdating po niya doon, tumigil po siya doon sa office, doon sa office na nakalagay doon sa calling card. And then, paglapit niya doon sa babae, sabi nung babae, biglang na-froze yung kanyang muka. Bigla siyang nagulat nung nakita niya yung business card na ito. Ang sabi nung babae, where did you get this card? Saan mo nakuha itong card na ito? And then sabi nung lalaki, kinuwento niya yung story until he became a Christian on that day. And then, yung babae, bigla na lamang humagulgol. Umiyak talaga siya, no? Ang sabi ng babae, he was my husband. Asawa pala niya yon. Pinagpe-pray po niya ng matagal na, pero he never made it home from that trip. Bakit? Kasi he was killed on an accident. Namatay po yung kanyang
asawa. Ang sabi ng babae, I've been bitter at God all these years because I thought hindi niya sinagot yung prayer ko. Pero nung makita niya, nalaman niya, wow, talagang iba yung naramdaman po niya, mga kapatid. We don't have all the knowledge about how God may be working in us. Wala tayong alam kung paano ba gumagalaw si Lord. Wala tayong alam kung paano ba siya gumagawa ng way. Are you listening? But meron tayong guaranteed works. Meron tayong guaranteed prayers. Amen? Kahit hindi natin alam, mga kapatid, kung ano yung susunod na galawan sa buhay natin. Trust God. Amen? Ang mahalaga, magtuloy-tuloy tayo. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, ipagpatuloy natin. Amen? And this is not only for ourselves, but for the glory of God. Amen? Praise the Lord. In conclusion, be proactive in carrying out the work of Jesus. Pray that He would work through you beyond what you can ask or think. Understand that He may answer you in ways unknown to you and use you to accomplish even greater deeds than He did, all for the glory of His name. In Tagalog, ang sabi doon, maging maagap sa pagsasakatuparan ng gawain ni Jesus. Ipanalangin na siya ay gumawa sa pamamagitan mo ng higit sa kung ano maaari mong hingin o isipin. Unawain na siya ay maaring sumagot sa iyo sa paraang hindi mo alam at gamitin ka upang magawa ang higit pang magagawa kaysa sa kanyang ginawa. Naintindihan niyo po ba? Okay? Lahat para sa kalwalatian ng kanyang pangalan. Amen? Take note that word, proactive. Maging maagap tayo. Amen? Kung may pinagagawa ang Panginoon, gawin natin. Are you listening? Are you there? And let God do the rest. Amen? Why? Guaranteed na ito eh. Di ba? Ang kailangan lang talaga is makita talaga sa atin na yung gawa ng Panginoon magbigay luwalhati sa pangalan niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito.